Magandang hapon sa bawat isa. Yon, topic natin ngayon. Sorry, hindi ko na bago. Just of adoption pala, hindi. Yan. Of adoption sa chapter 12. Basahin natin, all those that are justified got vouchsafed in and for the sake of His only Son, Jesus Christ, to make partakers of the grace of adoption by which they are taken into the number and enjoy the liberties and privileges of the children of God. Have His name put on them, receive the spirit of adoption, have access to the throne of grace with boldness, are enabled to cry, Abba, Father, are pitied, protected, provided for, and chastened by Him as by a father, yet never cast off, but sealed to the day of redemption, and inherit the promises as heirs of everlasting salvation. Okay. Sabi ni J.A. Packer sa Knowing God, our understanding of Christianity cannot be better than our grasp of adoption. If you want to judge how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child and having God as his father. If this is not the thought that prompts and controls his worship and prayers and whole outlook on life, it means that he does not understand Christianity very well at all. Wait lang ha. Okay, so sabi ni J.A. Packer, kung gusto mo daw malaman kung gaano ang understanding ng isang tao sa Christianity or yung kanyang pananampalataya, kung ano yung kung paano mo malalaman kung gaano siya kalalim sa kanyang tinatayuan, tanungin mo daw yung doktrina ng adoption do sa tao na yon, kung paano niya ito tinitignan or ano yung kanyang pagkakaunawa dito ba naka-angkla yung kanyang prayer, kung paano siya makipag-relate sa Diyos, ito ba ay father and children relationship. So sabi ni J.A. Packer ay ito ay necessary para sa atin na mas makilala at malaman yung doktrina ng adoption. In fact, ang adoption ay one of the most neglected na doctrine, no? Alam natin justification, sanctification na agad, saka glorification, pero yung adoption minsan nababanggit pero hindi talaga siya nabibigyan ng ganun ng pansin. So nandun siya sa gitna ng faith, ng conversion at ng sanctification. So nandoon sa gitna na yon, nandun yung adoption daw according sa mga Puritans. So gusto ko lang i-note sa chapter 10, ano ba yung chapter 10? 'Di ba? 8, Christ the mediator, 9, free will, 10, effectual calling, 11 ay justification. So 12, adoption, 13, sanctification. Yung 10 to 13, 10 to 12 lang dapat to. Objective blessings ito. Ibig sabihin, ito ay outward change, no, na binigay sa atin ng Panginoon. Ito ay sa kanyang paggalaw from external, 'di ba? Justified tayo, wala tayong ginawa, siya lang ang tumawag, nag-regenerate, nag-effectual call, nag-justify sa atin. Ito yung objective blessing na sinasabi, no? At yung adoption ay kasama dito sa objective blessings. Sa chapter 13 to 18, ito yung subjective blessings. Ito naman yung may dulot na ng inner change, may pagbabago na sa loob ng isang tao. Yung kanina objective blessings, ito ay hindi mo naramdaman, hindi mo naranasan, wala pang pagbabago sa loob or sa inner man ng isang tao na na-save. Sa subjective blessings, ito na yung may responsibility, may pag-response na ang isang tao, may responsibility, pero lahat yon ay graciously binigay pa rin ng Panginoon. So, hindi natin tinatanggap pa rin dito na
yun ay contribution ng tao pero isa siyang response. Okay? Doon pa lang sa faith, yung pananampalataya natin, yun ay sino bang sumasampalataya? Tayo o ang Panginoon, 'di ba? Tapos nag sumusunod? Tayo ba o ang Panginoon? So dito natin makikita na iba ang subjective at objective pero parehas na ang Diyos ang nag-initiate, ang Diyos ang nag-reach out para ibigay sa atin tong mga blessings na ito. 'Di ba? May decree, yun ay eternally past. Tas yung objective ay nangyari naman sa history, pero wala pa tayong pagbabago sa ating sa inner man ng isang tao. So, yung mga preliminary matters na pwede nating consider, adoption is Trinitarian in nature. So, ang adoption, lagi nating titignan na Trinitarian work ito. God the Father from before the foundation of the world predestined those who would be adopted in His family. Sabi sa Ephesians 1 verses 3 to 5. God the Son purchased and earned this right for them through His sacrificial death on the cross. Ephesians 1:7, Galatians 4:4 to 5. At God the Holy Spirit applies them the filial privileges as Son. Pag sinabing filial, ito ay familial, di ba? Na relationship. Pag servial, ito naman yung isang master at boss at empleyado na tawag dito na relationship by giving them natures as son through regeneration. So nasa Ezekiel 36:27, John 3 at so and so forth. Ito ay lagi natin tingnan pag adoption, triune God ang nagtrabaho. Adoption is Pauline doctrine. Si Apostle Paul lang ang gumamit ng term na adoption. Si Apostle John, ang ginagamit niya ay sonship. Tayo ay mga anak ng Diyos. In John 1:12 and 13, di ba? God gave us the right for us to be His children. Sa 1 John 3:1. Kay Apostle Paul naman, yung adoption ay nagkaroon ng 5 na pwede nating mabasa sa New Testament. Ito ay kabilang yung na rin yung Romans 8:15. Yan. Mababasa nyo dyan. So, itong adoption ay Pauline doctrine. Si Paul ang naglatag nito itong ng doktrinang adoption. And Apostle Paul uses adoption to symbolize God's love and grace in accepting believers as His children, intimate members of His family. So, itong doctrine of adoption, ang intention ni Apostle Paul ay may simbolo yung pagmamahal ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos, grasya niya na kinupkup niya at tinuring niya ang mga believers as His own children at pag-imply dito na intimate ang relationship ng Diyos dito sa kanyang kanyang mga anak. Okay? So adoption is Pauline doctrine. Letter C, adoption is rooted in Roman custom. So dati, hindi lang ngayon, pero dati pa, sa Roman Empire, they adopt a person. So dito niya nakikita na ganito yung ginawa ng Panginoon. Ito pala yung nagpipicture ng ginawa ng Panginoon na namimili sila ng tao para i-adopt as their son. So pag sila ay nag-adopt do sa mga time ni Paul do sa Roman Empire, they are giving the person the right to have their name at magkaroon ng right para sa mga properties or benefits nung mismong pamilya or parents na yon. So ito yung ginawa ng Diyos sa atin. He gave us the right to be His children at maging heirs ng kanyang inheritance. Okay? Letter D, adoption is a separate element in our salvation. Sabi nga kanina, this is one of the most neglected doctrines na hindi natuturo sa churches, no? Dapat may distinction. We are called to learn this doctrine separately and distinctively. Hindi pwedeng justified ka na, tapos adopted ka na, parang yun na yung ganun kasimple. Pero may sobrang rich
netong adoption na to, at minsan nagkakamali-mali pa, ang adoption daw ay regeneration, so hindi. 'Di ba? Ang regeneration ay pagbibigay ng bagong puso, ang adoption ay paglapat ng banal na spirito na kung ano ang dapat ano ang character ng isang na-regenerate. Okay? So, character niya or identification niya ay nasa Ama, through His Spirit, bigay sa atin, na i-apply sa atin yung membership natin sa kanyang household. Okay? Yung sanctification naman, ito ay, ang adoption ay yung pag-welcome sa atin ng household. Yung sanctification, ito naman yung paggawa ng isang tao kung paano yung kanyang mga rules and regulation as adopted children. Okay? So ito naman yung pagsasabuhay ng isang adopted children ng Diyos. At ano pa? Adoption is eschatological in its expectation. So we are in the state of already but not yet. Huwag natin kalimutan na ang New Testament ay pointing sa ating future hope na state. Ito ang consummated adoption. So, we are adopted ngayon, yes, pero wag natin kalimutan pa yung pagbabalik ni Kristo, na ito yung consummated adoption, yung final status natin na doon sa mga panahon na yon ay magkakaroon ng manifestation, yung absolute manifestation ng resurrected and glorified state ng ating mga katawan. Okay? So, ngayon, nararanasan natin yung adoption through our gathering, sa worship, sa prayer, sa kanyang salita, sa pagdidiscipline sa atin. Pero sa future, sa pagdadating ni Christ, ay mararanasan talaga natin yung pagsama natin sa Diyos ng face-to-face, nakasama talaga sa piging. So, yun yung ating tinitignan. Kaya, wag nating bigyan ng isang parang simpleng bagay lang yung adoption. Ito ay magbigay sa atin ng excitement at magkaroon tayo ng delight habang hinihintay natin yung mga oras na yun. 'Di ba? Parang kunyari pag may isang bata na siya ay inampun na pero hindi pa, kunyari, sa bahay ampunan, o may aampun sa'yo, inaayos na yung papers, inaayos na yung ganito, binigyan siya ng 3 months para mag-ready para pag-move out niya doon move in niya doon sa bahay na mag-aampon sa kanya. So, yun yung tinitignan natin picture na habang nandun pa siya sa bahay ampunan, adopted na siya. Yun nga lang, hindi pa siya napupunta doon sa mismong bahay nung nag-adopt. So, parang ganun din sa atin. Okay? So, sana maliwanag yung mga pwedeng nating makagulo sa ating isipan regarding sa adoption. Number 2, punta na tayo sa definition. Ang English term ng adoption ay adoptio. Ibig sabihin ay from ad or to and up to choose. So, parang sinasabi na ito ay to choose. Yung isa naman ay huiothesia is made up of 2 Greek words, to place as a son or to put in a position of a son. So, therefore, to adopt a son or to give one the status as a son. So, yung status natin, by His grace, ay binigyan tayo ng status or nakategorize tayo as children of God. Sabi ni Rob Ventura, the supernatural change of relationship that happens to Christian in salvation from being slaves of sin to the legal and loved ones and daughters of the living God, which takes place the moment of conversion by faith. Yun daw ang adoption para kay Rob Ventura. Sabi pa ni Martin Lloyd-Jones, we become the children of God and are introduced into the given the privileges that belong to members of God's family. Nabigyan tayo ng mga privileges. Katulad ng isang miyembro ng isang pamilya, at sabi ni John Murray, justification means our acceptance with God as righteous and bestowal of the title of everlasting life. Regeneration is the renewing of our hearts after the image of God, but these blessings in themselves
however precious they are, do indicate what is conferred or discussed by the act of adoption. By adoption, the redeemed become sons or daughters of the Lord, God Almighty. They are introduced into and given the privileges of God's family. So, kung makikita natin, this doctrine is a language of family. Talagang merong puro pamilya yung ating tinitignan na dito. Okay? Hindi natin inaalis yung hari at servant, king and servant na relationship natin sa Diyos, yung master and servant at yung pagmamayari sa atin ng Diyos. Pero tinatanggap din natin, lalo, sabi nga, ito ay mas greater kasi yung isang father at son na relationship kung paano sila naging intimate, yung intimacy nila pagdating sa kanilang pag-ibig. Okay? Number 3, dito na tayo sa expository. Una, sa mababasa natin dyan, all those that are justified, ibig sabihin, ito yung recipients of adoption. Sino ba yung mga recipients? Sino ba yung mga na-adopt? Okay? These words links the previous blessings to the adoption blessings. This lays the golden chain. Okay? So, ano yung mga previous blessings natin? Regenerated, effectual calling, 'di ba? Tapos justified. All those that are justified, 'di ba? Unang-una doon sa ating confession of faith sa adoption, ito yung nagli-link na lahat ng mga blessings na yon, kung sino yung mga nakaranas tawagin, i-regenerate, ma-justify, siya rin ay inevitably makakaranas ng adoption sa Panginoon. It is those who are elected and predestined before time. It is those who are effectually called regenerated sinners. It is those who place their faith in the gospel. It is those who are being sanctified by the Spirit. So, kung sino yung mga mananampalataya sa gospel, sila rin yung nagkaroon ng adoption, at kung sino man yung nakakaranas ng sanctification ngayon ay nakaranas ng adoption or nakakaranas ng adoption. So ang punto, no justified person misses this grace of adoption. Hindi pwedeng walang adoption na ikaw ay justified to sanctification. Yes, pwede yon tignan in a simple form. Pero, napakaganda para mas ma-appreciate natin na tayo ay may adoption. Alam natin na tayo ay adopted children ng Panginoon. Sino yung author? The author of adoption is God, the Father. God vouchsafe. Okay? God is the author of adoption and vouchsafe this blessing. So, pag sinabing vouchsafe, ito ay graciously granted. Ito ay graciously bestowed. Ito rin ay graciously offered. So, itong vouchsafe ay ibig sabihin, ang Ama ay binigay sa atin as His grace or as a gift sa atin. Ginran tayo ng regalo, binigyan tayo ng regalo ng adoption, na kung paano tayo binigyan ng ng regeneration na hindi natin gusto. Hindi natin desisyon na tayo ay ma-regenerate. Kung paano tayo naging born again or na ipanganak, di rin natin desisyon na tayo ay ipanganak, ganito rin tong adoption. Kasi, katulad ng pagdidesisyon ng mga parents, sila yung namimili kung sino ang gusto nilang i-adopt. Okay? Itong tao na to, gusto ko tang i-adopt. Ang pagkakaiba lang, talaga, malaking pagkakaiba, dito sa mundo, pag siya ay namili, may nakita kasi siyang magandang gusto niya doon sa bata. No? Yung mabait to, pogi to, yan, punin ko na siya. Sa atin, walang nakita ang Panginoon ng mga ganon na magaling, masipag, mapagmahal, at hindi magagalitin, pero binigyan tayo ng adoption. Inalaw niya na tayo ay maging adopted children niya. Sabi nga ng Ephesians 1:46, in love, yun ang basihan. In love, He predestined us for adoption for Himself, to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace.
No? Ito ay syempre in and for the sake of Jesus Christ, tayo ay na-predestine para mapunta sa kanyang pamilya. Hindi tayo ma-predestine lang para ma-save, pero tayo ay, ang ganda no, He predestined us for adoption. Ang intention niya, hindi lang tayo is-save, pero isama sa kanyang pamilya. You know, mas na-appreciate natin tuloy ang ating salvation. Ano pa sabi sa 2 Corinthians 6:18? And I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Magiging father. Ito ay promise sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng believers ni Kristo. Siya ay magiging ama at magiging anak niya tayo. Okay? Ang punto, the eternal plan of God in His infinite mercy was to choose some to be saved from the eternal death that awaited the fallen human race due to sin and bring them into His redeemed spiritual family. Okay? So, ito yung kanyang eternal plan na kaya may election, kaya may predestination para sa kanyang awa ay maisama niya, maging belong sa kanyang family, spiritual family at makatakas or makaligtas doon sa naghihintay na kamatayan due to sin. Number 3, yung natapos na natin yung author of adoption. Number 3, the mediator of adoption. Sino ba yung mediator of adoption? In and for the sake of His only Son, Jesus Christ. Christ is the sole or only mediator of our adoption. Kung ang Ama, siya ang author ng adoption, ang mediator naman, ang nag-purchase or nagbigay ng, tag dito, nag-execute nung adoption na pinilano ng Ama ay si Jesus Christ. Ito ay nangyari sa cross. Sabi, di ba? In and for the sake of His only Son. May titignan tayong dalawa kung paano ginawa ni Christ ito. Una, in His only Son, Jesus Christ. It is by virtue of our union in Christ through faith, not by our connection to Adam. So, ibig sabihin, tayo ay na-adopt ng Diyos, ng Ama, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ito ay yung ating pananampalataya sa kanyang ginawa. Ito yung union. Ito yung pagiging connected natin kay Christ by faith sa kanyang ginawang kamatayan sa cross. Hindi dahil sa tayo ay natural na tao na connected kay Adan. Ang gusto kong i-note, nag-interchangeably in, by, through. So, yung tatlong yon ay si Kristo. Jesus Christ is our source. Siya ang source kung bakit tayo may adoption, may mga blessings, no? Si God ang nagbestow, pero siya yung source. Siya yung naging green light para makuha natin ito. Ang nag-apply, ang banal na spirito. So, Jesus Christ is our source and the divine agent of our adoptions. Siya yung agent. Ang Ama ay ang author. It is based on His works, not on our works. Ano ba yung works niya? It is grounded in the sinless life and substitutionary work, sin-bearing work of Jesus Christ on our behalf. So, si Jesus Christ, siya yung inappoint ng Panginoon para maging karapat-dapat na maging substitute para mapunta sa Kanya ang mga penalty dahil siya ay namuhay ng sinless at siya ay namuhay ng sinless at sumunod actively and passive and active obedience sa Panginoon. So, ang punto, it is a gift provided by the redeeming work of Christ on the cross through faith. So, yun yung pag sinabing in His only Son, Jesus Christ. Isa naman, for the sake of His only Son, Jesus Christ. So, ang gusto ko lang sabihin dito, pag for His sake, it is the fulfillment of the covenant of redemption. Ito ay para kay Kristo. Kung kanina, sa pamamagitan ni Kristo, ang adoption ay para kay Kristo. Bakit para kay Kristo?
Letter A, Christ will see the salvation of his spiritual seed for whom he died and they will be given to him as spoil or gift, no? Ito ay binigay ng Ama kay Kristo as his spiritual seed. At ito ay dapat pagkamatay ni Kristo para maging reward tawag dito ang Ama sa John 17 binigay itong mga tao na ito para pagkamatay ni Kristo at nung siya ay na-redeem niya itong mga tao na ito na belong sa Ama originally ay ipe-present naman niya sa Ama ulit, no? Dahil sa kanyang ginawang atoning work. Gets? So nagregalo puro gift Yung grace, yung salvation act, niregaluhan tayo ng Ama. Pero tayo ay regalo sa anak. Tapos tayo ay present ng Ama ay ng anak para sa Ama, no? Puro gift ang pinag-uusapan. So, 'di ba? Doon pa lang ay walang dapat sila lang ang nagbabayad, sila lang may kakayahan. Si Christ lang ang may kakayahan para pagbayaran kung ano yung standard ng Ama. Ano pa? He will see the labor of his soul and be satisfied. So, for the sake of Christ, para kay Kristo, itong kanya mga pinagkamatayan sa cross, ay magkakaroon siya ng rejoicing heart para makita yung kanyang pinagtrabahuan ng mga kaluluwa at siya ay masasatisfied din. Okay? So, napakaganda nito. Makikita natin ito sa parte ng Isaiah 53 sa latter part or latter verses ng chapter na ito. Okay? So, ito ay sa pamamagitan ni Kristo at itong salvation act or adoption na ito ay para kay Kristo. Ano? So, dapat yun ay ating palaging maisip. Hindi lang dapat lagi ito ay para sa akin, ito ay para sa akin, ito ay para kay Kristo. Sabi ni R.C. Sproul, it is through the grace of God that we are brought into the family of God through adoption. And we, in turn, are the Father's gift to the Son. From all eternity, the Father and the Son were in agreement in this enterprise or transaction. And so the Father was pleased to give us to the Son. And the Son was pleased to receive us from the Father. The Son was so pleased about this gift that He laid down His life for us while we were still His enemies so that we might be His brothers and sisters. Napakaganda. Hindi lang gift ang pinag-uusapan, pero yung pleasure, yung pagiging pleased ng Ama, pleased na binigay tayo ng Ama sa Kanya, pleased ang Son na na-receive tayo galing sa Ama, at pleased siyang pinagkamatayan ang church, tayong mga mananampalataya. Okay? So, yun yung mediator of adoption. Ano naman itong blessing of adoption? Sino naman ang magiging, kung kanina ang author ay ang Ama, mediator ay si Christ, yung blessing of adoption, sino na maglalapat? Ito yung banal na spirito, the third person of the triune God. Okay? So, kung sabi ko nga, may chain of salvation, itong ating pananampalataya ay yung through the death of Christ on the cross, meron ding chain of blessings. Okay? Blessings upon blessings, grace upon grace. So, una, we are received into the family of God. So, ang blessing ng adoption ay na-receive tayo sa pamilya ng Diyos. So, kailan ba natin huling naisip na receive tayo, no? Tinanggap tayo na doon sa family of God. Kailan ba natin naisip to? By which they are taken into the number, sabi. Sige pa. By which they are taken into the number, ibig sabihin, we are received into the family of God. Okay? Sinabi ni Peter din ito sa 1 Peter 2, verse 10, once you were not a people of God, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy.
So napakasarap doon pa lang mako-comfort na tayo na dati hindi talaga tayo tao ng Diyos, ngayon anak na tayo ng Diyos. Pangalawa, God has given us privilege as His children. Kung kanina ni-receive tayo sa family, ngayon binigyan tayo ng pribilehiyo, benefits, or mga opportunity, mga dapat na meron ng isang anak, no, sa loob ng pamilya, binigay sa atin. Ano sabi ng confession? And enjoy the liberties and privileges of the children of God. Yung kalayaan, liberties. Na-enjoy dapat natin yung liberties, hindi inaabuso. No? Ang liberties natin ay dapat ang tingin natin, ano ba yung mga dapat kong gawin na alam ko hindi naman ako nagkakasala. Pinalaya na tayo din eh. Kaya dapat ang lente natin pagdating ng liberties, pinalaya na ako diyan at kaya ko nang humindi sa mga bagay na yan dahil very slippery slope. Di natin alam na na-fall na pala tayo sa temptation at tayo nagkakaroon ng kasalanan. So, una, God has given us privileges as His children. Ano yung ang mga pribilehiyo na to? We have the right to be His children, sabi sa John 1:12. We have every spiritual blessings sa Ephesians 1:3. We are welcome to His family sa Ephesians 2:19. So, may right tayo, may karapatan tayo. So, kung may karapatan tayo, di ba, as a citizen, kailangan natin i-exercise yung karapatan na yon. So, yung karapatan natin to be the light, to be the representative of Christ. So, dapat yan na-exercise natin. Kasi binigyan tayo ng right na i-represent natin, maging ambassador, maging witness ni Christ. So, dapat na-exercise natin yon. We have the every spiritual blessings. No, di ba? Ephesians 1:3, ito yung parang eulogy. Di ba? Yung eulogy, napakaganda. Ito yung eulogy ni Paul sa Diyos. Kasi parang overwhelmed siya. Kumakanta siya dito na sobrang dami. Very extravagant ang mga blessings na binigay sa atin ng Panginoon. At winelcome tayo sa family niya. Kuya, ano ba talaga? Kasi si Christ, di ba, anak. Tapos bakit tayo adopted? Dapat walang adopted. But para hindi tayo malito, si John ginamit children, si Paul ginamit niya ay adopted. So, bakit si Paul kasi medyo theology kasi ang atake niya, medyo legal. So ang gusto niya sabihin, ang tunay at nag-iisang anak lang ng Diyos ay si Kristo. Yes, anak tayo by creation, pero yung talagang divine, yung talagang kauri or kaparehas ng substance ay si Kristo lang. Tayo ay creator siya, creation tayo, kaya tayo ay isinama sa family niya, in a way, adopted talaga tayo. Isinama lang sa kanyang pamilya. Okay? So, adopted tayo at hindi natin talaga, though we are His brothers, pero adopted brothers tayo ni Kristo. Pero sabi niya, ang ganda, kahit adopted brothers tayo, hindi niya tayo ikakahiya. Tayo ba? Kinakaya ba natin si Christ? Siya, hindi tayo ikakaya pagdating ng araw. Sabi. Number 3, may privilege tayo. God gave His name on us. Christians. Have His name put on them. Hindi lang tayo binigay, hindi lang niya ibinigay sa atin, iniligay niya yung pangalan niya sa atin. Decision ba natin yan? Hindi, siya. Decision niya, siya yung naglagay. Hindi tayo sige na, Diyos, ilagay mo ang pangalan mo sa amin at magiging mabuti kami. Hindi naman tayo naging ganun eh. Nagulat na lang tayo one day na nangailangan tayo ng Savior, nalaman natin yung gospel at nanghingi tayo ng awa at grasya ng Panginoon at tayo ngayon ay na-enjoy natin kung ano ang pakiramdam ng isang anak sa Divine Father. Okay? So, siya, decision niya yon. Though tayo nag-desisyon ng faith, pero siya ang nag-decide na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, kung merong pangalan ang Diyos sa atin,
inilagay niya ang pangalan sa atin, we are His ownership. Pagmamay-ari niya tayo. Hindi lang tayo basta ni-redeem, pero winelcome tayo sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, we are belong. Hindi na tayo stranger sa kanyang commonwealth of salvation, sa kanyang household. Hindi na tayo alien or alienated sa kanyang pamilya. This speaks about His name sealed upon our foreheads, contrary to the mark of the beast upon the foreheads of those who do not belong to Him. Sino yung may mga mark of the beast? Non-believers of Christ. Hindi ito yung 666. Ang sinasabi dito ay kanino bang pangalan ang nakamarka sa atin? Selyado pa tayo ng banal na spirito o markado tayo ng demonyo? Parang gano'n, no? Markang demonyo. Kay Obama. So, hindi yon. So, tayo, titignan ng Panginoon sa Revelations na kung by faith, meron tayong pangalan. Sinelyuhan tayo. Di ba naalala nyo? Ito ay siniled or binigay sa atin ng banal na spirito, in-apply sa atin. So, ano pa? We are His ownership. Pangalawa, our identity is in Him. Siya na yung identified na tayo sa Kanya. Hindi na tayo identified as architect Simon, HR Ayen, teacher Angela. Yan ang identity natin sa mundo. Pero kung talagang titignan natin, pag sasabihin natin, paano kita i-identify? I'm a Christian. Ako ay pinagkamatayan ni Kristo. Ako ay inadapt sa Kanya. Hindi yun weirdo, kasi yun ay realidad eh. Hindi yun abstract. Gusto natin makita nga na tunay, ito ay literal na nangyayari. Not yet, already, but not yet. Diba? So kung may identity siya, identity natin ang Diyos, we are to do His will. Gagawin natin yung kanyang kagustuhan. His purpose and plans is now our purpose and plans. Yun na rin yung ating purpose. Diba? Mali yung kaisipan na kung ano yung purpose ko, yun na lang din yung susunod na lang ang Diyos sa purpose ko at suportahan ta ka. So hindi ganon. Kaya nga tayo nagpe-pray, kaya na tayo nang hihingi ng wisdom sa ating Diyos para malaman ano ba ang plano mo sa sitwasyon ko. Ano ba ang purpose mo sa pagdudulumhati or trials ko ngayon. Kasi kung ang purpose mo ay may namatay sa amin or nagkaroon ako ng sakit, ang purpose mo ay para mas lalo akong manampalataya sa iyo, tumibay ang aking panampalataya, yun na rin ang maging purpose mo. Para tumibay ang aking pananampalataya. Hindi para maiba yung purpose mo sa ating Panginoon kasi identical na tayo in Christ eh. 'Di ba? Sa kung paano niya tayo hinuhubog ay doon mismo sa kanyang plano sa atin. We are to have a great reverence to His name. Kung owned na tayo ng God, belong na tayo sa Kanya, identified na tayo sa Kanya, at ngayon naman ay we are to have a great reverence to His name. Ibig sabihin, papangalagaan na natin yung pangalang Christ. Yung pangalang people of God. Tayo yun eh. No? Yung church. Tayo yun, body of Christ. Binigay niya yung pangalan niya at ang challenge sa ating pagganto, sobrang ingat natin. We are not to put His name in vain. Kasi commandment number 3, violation ito, na Christian ako, pero di ako sumusunod sa Kanya. Christian ako, pero ayoko ng kabanalan. Christian ako, pero ayoko ng church. Christian ako, pero hindi ko tinitignan yung providensya ng aking ama. So, hindi natin pwedeng kasi niyuyurakan natin yung pangalan. Dapat ma-represent natin ng tama yung pangalan ni God. Pag sinabing God is love, baka ang ma-identify tayo, ay, kuwang-kuha mo yung God is wrath. Tama naman yon. Okay lang naman na magkaroon tayo ng galit kung galit sa kasalanan. Okay? Galit sa
pagtitwist ng katotohanan. So, hindi naman galit na manununtok ka na, pero yung ayaw mo nang isambulat yon or i-spread yon sa kung paano nagagalit yung isang pastol na may umaanong wolf sa kanya. So, 'di ba? Tinataboy niya. So, ganto yung sinasabi ko dito, baka naman mag-amok tayo, no? Hindi naman. Basta sa kasalanan, magalit tayo sa sarili natin kung nagiging pleasurable pa rin sa atin yung mga pinagkamatayan ni Kristo sa krus. So, ang punto, we are transferred from the family of the devil, from the family of the darkness, from the family of the dead, to his covenant family. No, ang ganda, itinransfer, inilipat na tayo at kinuha tayo ng Diyos at nilagay niya ang kanyang pangalan sa atin. So, okay. Ano pa? We are given His Spirit. Sabi, receive the Spirit of adoption. So, yung kanyang Spirit ay nasa sa atin. Ano bang ibig sabihin nito? The Spirit confirms our status and blessings. Siya yung nagko-confirma. Siya yung nag-assure sa atin na ikaw ay in position and possession ng mga meron si Kristo. Ang position mo ay kung ano ang position ni Christ. No? Kung ano ang mga meron siya, meron ka rin. Ang possession mo ay kung ano yung mga inheritance kay Kristo, kung ano yung riches niya. Ang Spirit ang nagko-confirm at nag-a-assure sa atin, nagre-remind sa atin, fully assures our adoption. We will never be unadopted. Lagi nating, kunyari, kung nasa verge na tayo nag-iisip, ay, kasama ba talaga ako sa pamilya ng Diyos? Bakit sila hindi naghihirap? Ako nagsasuffer. So, ang banal na spirito ang nagre-remind sa atin na mga gracious doctrines or mga glorious doctrines na ito na tayo ay adopted ng Diyos by the works of Jesus Christ. Siya yung nagbibigay sa atin ng assurance lalo. No, siya yung nagsisil sa atin, nagpoprotekta na hindi mawala itong adoption natin sa Diyos. Ang Spirit ang nagmomolde sa atin as God's children. Siyempre, tayo ay children of the devil, tayo ay children of wrath. Ngayon, minomolde tayo ng Spirit, make sure niya na pag dumating na si Christ, tayo ay nakamolde ayon sa disenyo ng Diyos sa bawat isa. So, ano ba yon? Ang Spirit ay nagtuturo sa atin kung paano manalangin. Siya nagbibigay sa atin ng kung paano tayo magpe-pray or ipipetition. Siya yung nag-assure at nagko-comfort sa atin na pag tayo ay dumadaan sa mga hardships, na hindi natin i-compromise yung ating pananampalataya, na hindi mag-fail ang ating faith na parang kay Peter. So, ang banal na spirito ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na ito, nagko-confirma sa atin. Kaya, isang comfort sa atin na malaman na indwelling ang kanyang spirit, hindi lang parang tumatambay sa atin, pero nagtatrabaho. No, nagbibigay sa atin ng kalakasan, nag-empower, nag-enlighten sa atin at nagre-refresh ng ating pananampalataya. Okay? Ano pa? We are given access to His grace. Ito, natakal natin sa Romans 5. Have access to the throne of grace with boldness. Hindi na tayo nagkakaroon ng fear. Kung dati, takot ang mga tao sa Old Testament, kailangan nilang ibigay ang kanilang mga handog sa high priest, pero tayo, we can come to Him with joy in worship. Every Lord's Day, nagkakaroon tayo ng kagalakan sa pagsasamba, pagpupuri sa Kanya. We are made able to love and obey God. Kaya na nating umibig sa Diyos at sumunod sa ating Panginoon. We can make petitions in Him in the name of Christ. Kung tayo nangangailangan, tayo ay pwedeng lumapit at tumawag sa Kanya sa pangalan ni Kristo. At ito pa maganda, no? There is no condemnation in this life, but forgiveness in repentance. So, yung present life, wala tayong condemnation na ito nga yung father and sons and daughters na relationship, yung sa
justification, chapter 11, na hindi tayo nawawala sa salvation, hindi nawawala yung justification natin, pero tayo ay nadidiscipline lang. Nagkakaroon lang ng mga nagigrieve ang Panginoon, no? Ang banal na spirito sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagsuway. So, ibig sabihin, ito yung present na nangyayari. No condemnation. Plus, there is no condemnation in the future. Then, when we stand, hindi yan din when we stand upon the throne of God, pag tayo ay haharap na sa hukom ng Diyos, ng Ama, ang humaharap sa atin doon, hindi tayo, pero si Kristo, yung kanyang righteousness. So, no condemnation sa buhay ngayon, at no condemnation pagkatapos na buhay natin dito sa mundo. So, laging rejoicing ang yung binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya, ang ganda ng book ni Piper, no, na Let the Nation Be Glad. Kasi, ayaw talaga ng Panginoon na malaman ay na nagkakaroon ng condemnation na pakiramdam ang kanyang mga anak. Kaya rejoice. I say it again, rejoice. Okay? Ano pa? 6, we are enabled to cry, Abba Father. Ano ba ibig sabihin nito? We are enabled to cry, Abba Father. It is the fruit of the Spirit in our hearts. Ito ay nagme-maintain, nagsusupply sa atin na we are connected sa ating Ama. Hindi na natin naiisip na malayo ang Ama o hindi siya hindi niya tayo pinapakinggan, hindi alam ng Ama ang nangyayari sa mga sufferings natin. Pero ang prutas ng banal na spirito sa ating puso ay joy, love, joy, peace. So sa kahit anong sitwasyon natin, mahal pa rin natin, pag-ibig pa rin sa Ama ang nagiging na-articulate, naging prominent sa ating buhay. Pag-ibig pa rin sa kapwa kahit tayo ay down na sa mga situations, pag-ibig pa rin yung nagiging evident na nakikita, na di-display sa ating pamumuhay. Ongoing na realization and growth in assurance of our relationship with the Father. Kaya we can cry, Abba Father. No? Ito ay ongoing na pag-a-assure sa atin na ano ka ba? May Ama. Kaya nga tinuro sa atin ni Christ sa Matthew 6, Our Father who art in heaven. Pagpapakita doon na ang ating Father ay nasa heaven. Nasa heavenly, above dito sa mga ama natin na makasalanan. No? Tanggapin natin, wala namang perfect na ama. No? Kahit gaano ka siya kabait, wala pa rin niyang binatbat yung Ama natin sa Divine Father natin. So ano ang magiging resulta ng pag-cry natin ng Abba Father? No? We are given the treatment of a father to his children. Ano una? Pitied. Sabi sa confession natin, tayo ay kinakaawaan. Ibig sabihin, God's divine compassion towards us. Lagi siyang naaawa sa atin. Kaya tayo nabuhay kanina, kasi sa kanyang awa. Bago ang kanyang awa. Every morning. Okay? God does not despise us. Hindi niya tayo nilulook down. Hindi niya tayo gustong mapahamak. But He cares for us. Sabi sa Psalms 103:13, the Father pities His children. Ang kanyang mga anak ay kinaaawaan niya. Sabi ni Jeremiah Burroughs, God who is the infinite, glorious first being, embraces them with an entirely fatherly love. Yung mga believers. All the love that ever was in any parents towards children is but as one drop of the infinite ocean of fatherly love that there is in God unto His people. Napakaganda, no? One drop na infinite ocean. Pagsama-samahin mo yung lahat ng pag-ibig ng mga parents sa buong mundo simula nung kinreate ng Diyos ang tao, kung paano yung umibig ang mga parents sa kanilang mga anak, nag-ingat sa kanilang mga anak, ay wala pa tong incomparable ito sa one drop of infinite ocean. Hindi pa niya sinabi dito na ocean lang, pero infinite,
isipin mo, no, hindi talaga natin pwedeng ma-encapsulize kung gaano yung awa ng Panginoon. Sabi nga, yung awa ng Diyos ay from east to west, no, na kaya kang yakapin kahit saan ka. At ang kanyang awa at pagmamahal ay from north to south, na from upward to downward, na kaya kanyang i-reach at kahit sobrang ikaw ay makasalanan at durug-durug na at sira-sira ng tao. Ganun ang pag-ibig ng Panginoon, yung kanyang awa sa kanyang mga anak. Ano pa? Protected. God as our shield and refuge, yung kaninang kinanta natin. Psalms 46, God is my mighty fortress, sabi ni David. Sabi nga dito binase ni Luther yung kanyang hymn na inawit natin kanina, no? Psalms 46. Ito daw yung pag nasa bingit ka ng kamatayan o down na down ka, ito daw yung kaya mo, yung pwede mong kantahin sa mga oras na yon. Hindi yung mga fire, fall down, fire, fall, na 36 times and 72 repetition. Hindi, no? Pag nasa bingit na tayo ng kamatayan, ito daw yung mga pwede nating kantahin. Itong Psalms 46 ni David. Ano pa? Pitied, protected, and provided for. God supplies all what we need. Binigay niya ang mga pangangailangan natin. Sa mga lilis, nagbibigay siya ng iba't ibang mga damit every single day. Walang magkakaparehas. Yung mga ibon, sino ang nagfi-feed sa kanila? 'Di ba? The Lamb who will, pero ang Panginoon ay isinupply sa atin, the Lamb who will take away our sins. Si Jesus Christ. Sabi nga sa Matthew 6:25-32, do not be anxious with our lives. Kasi pinrovide niya ang Diyos, si Kristo, ang kanyang anak para sa atin. Para tayo ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng kagalakan, no, sa kanyang ginawa. Ano pa? Matthew 7:9-11, our Father will not give us evil gifts. Ano sabi dito? Ang ganda, no? Kung yung mga evil father daw sa mundo ay kayang magbigay ng mga magagandang regalo sa kanilang anak, how much more ang Divine Father natin na alam ang ating pangangailangan at ano ang makakabuti sa atin. No? Napakaganda ng sinasabi ni Christ dito. Sabi nga ni Matthew Henry, your heavenly Father knows ye have need of all these things. These necessary things, food and raiment, He knows our wants better than we do ourselves. Though He be in heaven and His children on earth, He observes what the least and poorest of them has occasion for. You think if such a good friend did not but know your wants and straits, you would soon have relief. Your God knows them, and He's your Father that loves you and pities you and is ready to help you. Napakaganda, no? Sabi pa nga, bago pa tayo manalangin, alam na ng Panginoon kung ano yung papanalangin natin at mas alam niya kung ano yung mas kailangan natin. Kaya kung alam niya, kung siya ang creator natin, siya ang ama natin, bakit hindi tayo manalangin at humingi ng wisdom ng kanyang at ibigay, mag-submit ng ating buhay sa kanya palagi, no? Ano pa? Protected, provided for, at chastened by Him as a Father. Ibig sabihin, dinidisiplina. Siyempre, lahat naman tayo napalo. Nakurot ng nanay, napalo ng tatay, nasintron, meron naman siguro, o ng hanger, ewan ko. Pero sabi ni Rob Ventura, while God punishes His enemies, He only chastens His children. He does this in love when we sin, not to break us, but to make us more like Christ, so that we might be partakers of His holiness. Therefore, His chastenings are badges of our sonship and the Father's love. Hebrews 12, 3-11. Napakaganda. Yung kanya mga pagdidisiplina sa atin, badge pala natin yon ng pagiging sonship natin. 'Di ba? Kung meron tayo ditong meron tayong maaalala na latay ng sintron, sugat ng mga
didisiplina sa atin. Nakikilala mo, kay mama to, kay ganto, pero sa atin, ang disiplina, ito ay isang sinyales o ebidensya natin, ito yung badge natin na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Hindi lang tunay na anak ng Diyos, tayo ay iniibig ng Diyos. Sabi sa Hebrews 12, na lahat ng kanyang iniibig ay dinidisiplina. Kaya kung ayaw mo magpadisiplina, implied doon na baka hindi ka recipient ng pag-ibig ng Diyos. His will is to attain our holiness that we should see Him. Ang kanyang plano, ang kanyang objective para sa atin, ang kanyang ginagawa ay to attain our holiness. Hindi natin to kaya apart from Him. Kasi liliko at liliko, tatalikod at tatalikod tayo sa kagustuhan niya. Pero by His Spirit, na-attain natin yung kabanalan that we should see Him, that we might see Him and we might enter His kingdom. Hindi tayo makaka-enter ng walang kabanalan. Siya yung nagpapabanal, promise niya yun na gagawin tayong banal. At kung yun ang promise niya, panghawakan natin na itong mga parusa sa akin, itong pagdidisiplina sa akin, may nangyari sa akin. Ngayon, may nawala man sa akin ngayon, ito ay kaparaan niya para magkaroon tayo ng kabanalan sa ganong sitwasyon. Pwede kasi na itong mga nawala sa atin, ito yung ito yung nagpapalayo sa Kanya. Okay? So, mas maganda na wala yon, naranasan mo ang meron nun, naranasan mo ang wala nun, so, nasan ang enjoyment mo? Nandoon sa iyo yung possession na yon o nandoon ka sa possession ng Panginoon. So, nasa sa atin, no, yung mga reflections na ito na we are preserved by the power of God, yet never cast off but sealed to the day of redemption. God will never disown us. Hindi tayo itatakwil. Ang sama-sama mo, itatakwil kita. Hindi ganon. Diba? Yung prodigal son, yung kahit ano nangyari, yung prodigal son, 'di ba? Alam natin yung umalis, siya yung prodigal. Pero yun yung mas bata. Pero yung panganay, prodigal din yun. Kasi yung yung isa hindi nag-obey. Gusto niya masunod yung sarili niya. Ito naman yung panganay nag-obey pero externally. Wala pala sa puso. Ay, bakit siya kailangan bakit nagkakaroon ng celebration sa kanya? Bakit ako? Kasama mo ako palagi, ba't ganito lang yung binigay mo sa akin? So, externally lang pala yung kanyang pagsiserve sa Ama. Nagrereklamo siya. So, in a way, tayo ay isa doon sa mga prodigal sons na yon. Tayo ay maalis, napunta sa wilderness, ginugusto natin yung mga bagay na pleasing sa atin. O yung isa naman, nare-retain nga, nasa house of God, nasa church, pero externally lang. Wala yung puso niya. Wala yung delight niya doon. Yun lang pala, parang nakaano lang siya na, ito yung kasi yung comfort ko, hindi ako aalis kasi may mana ako, hindi ako aalis kasi malapit ako sa Ama. So, hindi ganon. So, pinapakita sa atin dalawang picture ng anak ng Diyos. At parehas na meron tayong, pwede natin ma-reflect yon sa ating mga buhay. No? Pwedeng pareho sila, ginagawa natin. Pero ang maganda doon, pareho silang pinag-celebrate ng Ama. Hindi sila itinakwil. Bakit bumalik ka pa? Umalis ka na, hindi na kita kailangan, ayaw na kita maging anak. Ito naman, nagalit pa siya dito, na ano ba, kala ko ba sa akin ka, ganyan-ganyan, lumayas ka dito. Mas maganda nang wala akong anak. Hindi. Nung pagbalik ng Ama at napaliwanagan niya ang anak na eldest, yung elder son, nagkaroon na reconciliation at celebration. Okay? So, paano natin ito ma-apply sa atin or ma-reflect sa kanyang salita sa Philippians 1:6? We have this confidence that God will finish
Bakit? That what He have started. So, kung ano man ang ating sitwasyon, sinimulan ng Diyos yan sa ating buhay, itong trials na ito, do hindi siya yung talagang doon, ikaw pa rin ang kumilos para doon sa sitwasyon na yon. Pero providentially, sinimulan niya yan, tatapusin niya yan na mayroong purpose para sa ating buhay. Hindi pwedeng walang lesson. Hindi pwedeng wala kang makukuha doon. Hindi pwedeng walang paglago at walang kabutihan. No? All these things. No? So ang punto, we are eternally secured because the pillar of our adoption is His eternal decree. Yung ating adoption eternally sa future ay secured yan dahil ang pillar or basihan nito o naka-angkla or anchored ito sa eternal decree sa past. Eternal past. Okay? So sabi ni Thomas Watson, God's decree is the very pillar and basis on which the saint's perseverance depends. That decree ties the knot of adoption so fast that neither sin, death, nor hell can break it asunder. So, ganda, no? Sabi ni Thomas Watson, yung decree ng Diyos, yun ang nagtatay. Yun ang nagbubuhol. Pag sinabing nagtay, pag perfectly tie, hindi ito nawawala at napipigtal. Ito ang ating adoption, mga kapatid. Kahit pa sa kamatayan, kahit sobrang may kasalanan ka, hindi ko naman ina-advertise na magkaroon tayo ng pagkakasala. Pero kung ikaw man ay nandun sa state na yon, na adopted children ka, at ikaw ay nakalugmok, naglalaro sa dagat-dagatang ng kasalanan, hindi yan mawawala pa rin, yung adoption sa iyo ng Panginoon. At kahit kamatayan, kahit impyerno, no? Hindi yan mabibreak. Okay? So, pag napunta ka sa hell, syempre, doon ka talaga. Doon ka talaga. Hindi ibig sabihin, napigtal ka. Okay? So, yun. Ganon ka secured ang ating tali ng adoption sa atin. At 8, we are graced with the promises of God. So, futural or eschatological ang pagtingin dito ng mga framers, inherit the promises as heirs of everlasting salvation. On the last day, when our redemption is complete, everyone will know our adoption and we will receive our glorified bodies. Tayo, presumptive yung ating adoption. No? Na meron tayo adoption, na tayo justified, dahil ito sa pananampalataya. Pero alam nyo ba, darating yung araw na i-display ng Diyos na itong tao na to ay sakin. Itong tao na to ay aking bride ng aking anak. Itong tao na to ay redeemed na sinner. Doon siya ang magbo-broadcast. Hindi tayo. Hindi tayo magsasabi, oh, ako sa kanya. Hindi. Sa akin to. They are my children. This is my church. Napakaganda. No? Sabi nga ni Christ na hindi niya tayo ipagkakaila or hindi niya tayo ikakahiya. So, ano application? Sabi dito sa adoption, sabi ni Rob Ventura, kinuha ko na lang, we must regularly reflect on the stunning teaching of Christ and all that it means for us personally. Lagi na, regularly, hindi lang ito. Kailan pa ulit natin ito maaaral? So, nasa sa atin na yon. Yun na ay subjective na para sa atin. Yun ay responsibilidad natin na aralin at i-reflect regularly. Yan ang hamon sa atin. We must regularly recall. Kanina recall what our new identity is as adopted sons or daughters of God and live in light of it. Ito yung new normal na natin ito. So, kailangan nating i-recall bakit tayo nagkakaroon ng mga tribulation at persecution in Christ. I-recall natin na tayo ay na kay Christ at ang mundo ay ayaw kay Kristo. So, kung nakakabit ang pangalan ni Christ sa atin, ayaw ng mundo sa iyo. Okay? We must regularly resolve
to love all the true people of God who like us have been adopted by God. Hindi niya niresolve yung nagkasala si Adan. Hindi niya pinatay agad si Adan ora mismo, pero dinelay niya yung kanyang parusa kay Adan at pinagkamatayan nga ito ni Christ. Yung parusa para kay Adan, ang sumalo nun, si Jesus Christ. Kaya niya dinelay para pagdating ni Christ, si Christ ang mamamatay para sa mga ginawa ni Adan. So, kailangan natin regularly resolve to love. Kung meron tayong gagawin through our brethren, with love. Kung discipline ba yan, kung rebuke ba yan, with love. Okay? We must regularly reject the ways of the world which belongs to the children of the devil. Regularly reject the ways of the world. So regular, no? Para tayo ay mas lalo ay maging regular ang ating paglago sa kabanalan, kailangan din nating i-reject regularly ang kaparaanan ng mundo o ang kasalanan. Kailangan natin ito, no? We must para tayo ay ma-mortify natin yung mga remaining sin na ito. We must regularly reach out to God in prayer since we have access in Christ, knowing that His ears are always open to our petitions. Diba? Ito yung ating benefit sa adoption na regularly we can reach out to God in prayer. Ano pa? We must regularly rejoice. Diba? Knowing that we awaits us in the eternal state is truly wonderful. Yung malaman mo pala na ikaw ay kasama sa kanyang pamilya, hindi lang ngayon, at isasama niya finally sa consummation ng kanyang plano, ay amazing grace. Ewan ko na lang kung hindi mo makakanta na may bagong kulay, yung amazing grace, no? Nang malaman mo yung adoption na ito, na hindi ka naman karapat-dapat. Hindi ka nag-volunteer. Ampunin mo ko, Panginoon. Magiging mabait ako, basta ampunin mo ko. Mag-i-adopt mo ko, hindi. Siya, sa kanyang desisyon, in-adopt tayo. Nang wala tayong kaalam-alam, in-adopt tayo. Ngayon ba yun? In-adopt na tayo in Christ. Predestined na tayo in Christ para maging adopted children tayo sa kanyang family. Okay? So, ano mga concluding thoughts? Yun yung mga application kanina. So, yung thoughts, God graciously gave adoption by His good and will and pleasure. Ito nga, hindi tayo nag-volunteer na magpa-adopt, pero ang Diyos ang nag-condescend, nag-reach out sa atin para ibigay niya yung pangalan sa mga madudumi, sa kanyang mga kaaway, sa mga alienated, tumalikod, na mga idolatrous na to, na nagre-rebel sa kanya at sinusuppress siya na merong Diyos at gumagawa ng mga kahalayan. Binigay pa rin niya yung pangalan niya sa mga tao na to by faith in Christ. Ano pa? We are not just justified and reconciled with Him. He welcomed us also in His family. No? Si Christ ay ang kanya nag-iisang anak. Kinukup niya tayo sa kanyang pamilya, hindi lang kinukup. Iba kasi it is one thing to kup-kup one, but another thing to ituring na anak. Di ba? Yung pag kinukup ka namin, ganyan. Iba yung kinukup pero walang intimacy. Walang yung walang relationship. Pwede mong kupkupin na katulong lang siya o kasambahay. Pero ang ganda, itinuring na anak. Na kung ano yung meron yung anak niya, meron ka din. May eternal life yung anak niya, meron ka din. May glorified body ang anak niya, meron ka din. May access siya, may inheritance ka din. So, ganda ng adoption na doctrine. This is the absolute design of a perfect family of God. Ano ibig sabihin nito? Kung merong pamilya, kung ano ang picture ng tunay na pamilya, ito yon. Yung pamilya
sa Diyos, spiritual family ng Panginoon. Paano tayo mahikayat nito? Kung sira ang pamilya mo ngayon, mga kapatid, pinapakita lang nito na ang perpektong pamilya ng Diyos ay lasting kaysa sa kahit anong pamilya dito sa mundo. Evidence na walang perfect na family sa mundo. At ang pag-asa mo lang ay makapasok ka doon sa pamilya ng Diyos. Kaya kung ikaw, magulo ang pamilya mo ngayon, ipinasok ka niya sa kanyang family para makita mo yung absolute design ng pamilya na hindi mo makikita kahit pa sa pamilya ng Dingdong Dantes, pamilya ng, Tim Kramer, pamilya ni Lumen. Sino yun? Si Sir. Di ba? Yung kahit ano mga family, Gutierrez, yung mga pamilyang malalakasan, hindi yan dapat ang inaasam-asam natin na pamilya. Na sana maging pamilya tayo ng mga Swifty family o pamilya ng Padilla, Magalona, di ba? O, maraming naghumahanga sa mga extended family or mga hindi regular family, di ba? Yung family nila, sino yun? Yung kay Manasan? Ay, hindi, sorry. Yung kay yung partner ni Baron, guys, there. Quezon. Nalimutan ko. Si Jody Santa Maria, 'di ba? Iwa mo to, 'di ba? Maraming mga sana may gantong family, magkakasama sila. Okay naman 'yon. Pero hindi 'yon ang ating pag-asa na magkaroon tayo ng pamilya. Ang pag-asa natin ay yung pamilya ng Panginoon, yung family, yung spiritual family in Christ na tayo ay makabilang doon. Sinasabi sa atin dito na walang temporary lang lahat ng bagay. Yan ay foretaste lang ng mga kanyang design na tainted ng sin. Family natin, tainted ng sin. Pero yung sa kanya, yung pamilya niya, perfecto. At please siya na kunin ka at ibelong at bigay niya ang pangalan at ituring kanyang anak. Ibang klase yon, okay? At by grace, He shared what Christ have and have earned. Kung ano yung meron si Kristo, given. Alam natin na meron na rin tayo. Pero kung ano yung in-earn ni Kristo, ano yung in-earn niya? Righteousness. Yun ang na-impute sa atin, mga kapatid, sa ating justification. Kaya siya nagkaroon ng obedience sa Ama. Kasi kung walang obedience sa Ama, namatay lang siya, nawala rin kasalanan natin. Ano yung i-impute sa atin? Kailangan niyang mabuhay ng may pagsunod, ng merong kabanalan sa 33 and a half niyang buhay dito sa mundo. At yung kanyang ginawa na yon ay ibibigay sa atin kasi yung dapat nating mga ginawa na hindi natin kailanman kayang gawin. Si Kristo lang ang gumawa, siyang ultimate na substitute. Hindi lang sa ating penalty, pero sa dapat nating iasal pagsunod sa batas ng Panginoon. Okay? So sabi ni Martin Lloyd-Jones, our being adopted, ito yung pinaka-conclusion, our being adopted as children of God is a great demonstration of God's love for us, 1 John 3:1, that we should be loved and cared for by Him is a great privilege and a marvelous grace instead of rightly receiving the punishment that we deserve for our sins. We were previously children of wrath, Ephesians 2:3, but now we are the sons and daughters of the living God, Romans 9:26. Soli Deo Gloria, mga kapatid, tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito,